Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Kilala ang mga Pilipino sa pagpapahalaga sa kanilang mga kamag-anak. Kahit nga ang mga malalayong kamag-anak ay pinapakitaan pa rin ng pagmamalasakit sapagkat para sa akin ang sakit ng isa ay sakit ng lahat. Ito ang damdaming ipinakita ni Rahab noong panahong sinakop ng Israel ang Jericho. Iyan ang ating matutunghayan sa 2 kabanata ng Josue, talatang 9 hanggang 4 na kabanata, talatang 18. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan at lingkod, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting salita ng Panginoon. Ipagpapatuloy po natin ang 2 kabanata na ating pinag-aaralan. Natapos po natin ang 7 talata at ngayon ipagpapatuloy natin ang 8 talata hanggang 4 na kabanata ng aklat ng Josue. Nagpasugo ng 2 tiktik si Josue upang manmanan ang lugar ng Jericho. Subalit nabalitaan ito ng hari, kaya nag-utos siya ng mga maghahanap sa bahay ni Rahab upang hanapin ang 2 tiktik. Ngunit nagsinungaling si Rahab sa mga kawal ng hari. Sinabi niya na nakalayo na ang mga lalaking tumutuloy sa kanyang bahay, kaya't dali-dali silang tumakbo upang habulin ang mga tiktik. Subalit ang katotohanan, sila ay tinulungan ni Rahab. Itinago sila sa itaas ng bubong ng kanyang bahay. Ngayon, ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa mga susunod na talata. Basahin po natin ang talata 8 at 9. Bago sila natulog ay kanyang inakyat sila sa bubungan at sinabi niya sa mga lalaki, "Nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain at ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin at ang lahat ng nanirahan sa lupain ay nanghihina sa harapan ninyo." Nagbigay sila ng pananaw sa kaisipan ng mga taga-Kanaan sa panahong ito. Ang balita ay kumalat na maraming lupon ng Israelita ang pumasok sa lupain at naniniwala silang sasakupin ng mga Israelita ang lupain. Kung kaya't marami sa kanila ang natatakot at nagugulumihanan. Ito ang ulat na narinig ni Rahab at ito ang sinabi niya sa mga tiktik. Sa palagay ko ay sinabi lang niya kung ano ang kanyang narinig at nalalaman. Dumako po tayo sa talata 10. Sapagkat aming nabalitaan kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na pula sa harapan ninyo nang kayo'y lumabas sa Ehipto, at kung ano ang inyong ginawa sa 2 hari ng mga Amoreyo na nasa kabilang Hordan, kay Sihon at kay Og na inyong lubos na pinuksa. Pansinin natin ang sinabi ni Rahab sa mga tiktik na sinugo ni Josue. Nabalitaan namin kung paano pinatuyo ni Yahweh ang tubig sa dagat na pula. Gaano na ba katagal bago matapos ang mga bagay na ito? Naganap ang mga bagay na ito 40 taon bago sila makarating sa ilog ng Hordan. Ibig sabihin, nagpapahayag na ang Diyos sa kanila tungkol sa kanyang kapangyarihan. Sapat na ang 40 taon upang manalig sila sa Diyos. Paano natin malalaman ito? Dahil sinabi ng Diyos kay Abraham na magiging dayuhan ang kanyang lipi sa ibang lupain sa loob ng 400 taon. 420 taon ang nakalipas bago mangyari ang bagay na ito. Sa madaling salita, nagbigay ng 420 taon upang manampalataya at magtiwala sa Diyos. May mga kritiko na nagsasabi na ang Diyos ng Lumang Tipan ay isang malaking manunupil at siya'y malupit. Nang pinagkalooban ng Diyos ang Kanaan ng 420 taon upang mag-isip at magbalik loob sa Kanya. Subalit dinagdagan pa niya ng 40 taon ang kanyang paghahayag ng kanyang sarili at sa pagkakataong ito nalaman at nakilala ang tunay na Diyos. Mula noong pinalaya ang mga Israelita sa Ehipto hanggang sa pagpasok nila sa Kanaan.
Hindi nilulupig ng Diyos ang mga taong hindi nakarinig sa kanyang kadakilaan. Nagbibigay siya ng sapat na panahon at pagkakataon. Hindi nagbago ang Diyos sa bagong tipan. Naging malinaw na ang lahat ng hindi mananalig sa Kanya ay may nararapat na kaparusahan. Marahil, kapag dumating ang panahon ng paghuhukom ng Diyos, may mga taong malambot ang pusong magsasabi ng sana ay nagbigay pa siya ng mas mahaba pang panahon sa kanila. Mga kaibigan, halos 2,000 taon na ang nakalipas nang ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin. Ang Diyos ay matiisin, hindi siya madaling magalit at siya ay mahabagin. Gaano pa ba katagal ang hinihingi natin sa Kanya? Nagbibigay siya ng sapat na panahon upang tayo ay magbago at manalig sa Diyos. Sinabi ni Rahab, narinig namin, pansinin ninyo ang kanyang sinabi. Kayo ba, gaano na katagal ninyong narinig ang kabutihan ng Diyos? May pagbabago ba mula nang marinig ninyo ang mga mabuting balita ng kaligtasan? Nakikita niyo ba ang mga patuloy na pagpapala na kanyang ibinibigay o sadyang ayaw ninyo itong pansinin? Sa talata 11 ay ganito po ang sinasabi, nang mabalitaan namin iyon ay nanlumo ang aming puso, ni walang tapang na naiwan sa sinumang tao dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa taas at sa lupa sa ibaba. Hindi lamang nila narinig ito, subalit alam nila ito ay totoo. Gayunpaman, hindi sila lumapit sa Diyos. Marami ngayon ang naniniwala sa kasaysayan na si Jesucristo ay nabuhay, namatay, inilibing, nabuhay na magmuli, subalit hindi pa sila nananampalataya. Marami rin sa atin ang sumusunod nang hindi nila alam kung bakit. Tila ba ang nangunguna sa ibang bulag ay isang bulag din? Nababalutan ang ating mga paningin ng tradisyon o nakagawian ng gawain. Sa panahon ng aking pakikihalubilo sa iba't ibang mga tao, marami na akong narinig na nagsasabi, oo, kilala ko siya at alam kong ako'y mananampalataya. Subalit, hindi alam ng mga taong ito kung ano ang kaligtasan. Lahat ng tao ay nangangailangan ng kaligtasan. Tulad ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma, sapagkat ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa makatuwid, wala kahit isa sa atin ang ipinanganak na matuwid sa harapan ng Diyos. Subalit ang mga bagay na ito ay may lunas. Ang tanging lunas ng kasalanan ay ang pagtanggap natin kay Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Marami ang humahanap ng sagot. Marami rin ang nagsasaliksik. Subalit kadalasang natatagpuan nila ay maling landas ng kaligtasan. Wala sa simbahan ng kaligtasan. Wala din sa tao o sa lupon ng mga tao. Tanging nasa Panginoong Hesus lamang. Sa Roma 10:10 ay sinasabi, kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Basahin naman po natin ang talata 12 hanggang 14. Kaya't ngayon, sumumpa kayo sa akin sa Panginoon. Yang mga ako'y nagmamagandang loob sa inyo, ay magmagandang loob naman kayo sa sambahayan ng aking mga magulang. Bigyan niyo ako ng tunay na tanda na ililigtas ninyo ang buhay ng aking ama at ng aking ina at ang aking mga kapatid na babae at ang lahat ng kanilang ari-arian at inyong ililigtas ang kanilang buhay sa kamatayan. At sinabi ng mga lalaki sa kanya, ang aming buhay ay sa iyo, kung hindi ninyo iahayag itong aming pakay. Kapag ibinigay ng Panginoon ang lupain, kami ay magmamagandang loob at magiging tapat sa inyo. Pansinin ninyo ang mga ginawang pagkilos ni Rahab. Hindi lamang siya naniwala, subalit kumilos siya sang-ayon sa kanyang paniniwala. Ito ang dahilan kung bakit inilagay niya ang kanyang buhay sa panganib. Narinig niya, naniwala siya, at kumilos siya sang-ayon sa kanyang pinaniniwalaan. Marami sa atin ang nakakapakinig. Marami rin sa atin ang naniniwala. Subalit kakaunti lamang sa atin ang tunay na gumagawa sang-ayon sa ating pinaniniwalaan. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay.
Ito ang sinabi ni Pablo kay Santiago. Nagtiwala si Rahab sa alam niyang katotohanan na ibibigay ng Diyos ang lupain sa mga Israelita. Nagtiwala siya sa buhay at totoong Diyos. Ang sabi sa aklat ng Hebreyo sa Kabanata 11 sa talatang 31, dahil sa pananalig sa Diyos, si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw pasakop sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga tiktik. Hindi lamang siya naupo o ipinagwalang bahala ang kanyang mga narinig tungkol sa kapangyarihan ng Diyos, at dahil sa kanyang ginawa, nangako ang mga tiktik na siya ay maliligtas kasama ang kanyang pamilya na nasa loob ng kanyang tahanan sa araw na sakupin nila ang bayan ng Jericho. Kaibigan, ilan na ba sa inyong pamilya ang ligtas na? Mahal mo ba sila? Ano ang iyong ginagawa upang maligtas sila? Kilala tayong mga Pilipino bilang mapagmahal sa ating mga pamilya. Kung papansinin natin ang ating pamilya, kahit na may pamilya na ang ating mga anak, ang nais ng ating mga magulang ay kasama pa din sila sa ating mga tahanan. Tinitiyak din ng ating mga anak na nasa maayos na kalagayan ang kanilang mga magulang. Subalit kadalasan, pagdating sa usaping kaligtasan mula sa kasalanan o daan sa pagiging mananampalataya, hindi natin ito na ipapahayag sa ating pamilya sa takot na tayo ay mapahiya o hindi mapansin. Subalit ang hamon sa atin ngayon, sa ating pag-aaral ay, nais mo bang matulungang iligtas sa kapahamakan ang iyong pamilya? Sabihin mo sa kanila kung sino si Kristo sa iyo. Hindi nila malalaman ito kung hindi mo ito sasabihin sa kanila. Sa talata 18 ay ganito po ang sinasabi. Kapag kami ay pumasok sa lupain, itatali mo itong panaling pula sa bintana na ginamit mo sa pagpapababa sa amin. Titipunin mo sa loob ng bahay ang iyong ama, ang iyong ina, ang iyong mga kapatid, at ang buong sambahayan ng iyong ama. Kung nagpasakop lamang ang hari ng Jericho sa Diyos, hindi sana siya napahamak. At kahit na ang buong bayan sana ng Jericho ay maligtas kung naniwala lamang sila sa Diyos. Ngayon ay dumako na tayo sa huling talata ng kabanatang ito, ang ulat ng mga tiktik. Sa talata 23 hanggang 24 ay ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ay bumalik ang dalawang lalaki mula sa bundok. Sila'y tumawid at naparoon kay Josue na anak ni Nun at kanyang isinalaysay sa kanya ang lahat ng nangyari sa kanila. Kanilang sinabi kay Josue, tunay na ibinigay ng Panginoon sa ating mga kamay ang buong lupain, at bukod dito'y nanghina sa takot ang lahat ng naninirahan sa lupain sa harapan natin. Ang ulat ng mga tiktik ay ibang-iba sa ulat ng mga naunang tiktik na inutusan ni Moises. 40 taon na ang nakakaraan. Hindi na sila nag-aalinlangan na pumasok sa bayang ito, sapagkat ang ulat ay napakaganda at mayroong katiyakan na makakapasok sila. Walang panghihina ng loob ang nararamdaman nila sa kanilang ulat na narinig. Mga kaibigan, hindi lamang pumarito sa atin ang Panginoon para sa mayaman at matuwid, subalit para sa mga makasalanan. Kung ayaw magpagamit ng mga mayayaman, gagamitin ng Diyos ang mga maralita. Ituloy po natin ang ating pag-aaral sa 3 kabanata ng Josue. Dito ay matutunghayan natin ang kaganapan ng kanilang pagtawid sa Ilog Jordan, at ito ay pinamumunuan ni Josue, ang taong pinili ng Diyos bilang kapalit ni Moises. Sa talata 1 hanggang 4 ay ganito po ang sinasabi. Kinaumagahan, maagang bumangon si Josue at kasama ang lahat ng mga anak ni Israel ay umalis sa Shittim at dumating sa Jordan. Sila'y nagkampo mula doon bago tumawid. Pagkatapos ng 3 araw, ang pinuno ay dumaan sa gitna ng kampo at iniutos sila sa taong bayan na sinasabi, kapag nakita ninyo ang kaban ng tipan ng Panginoon ng Diyos na dala ng mga paring Levita at aalis kayo sa inyong kinaroroonan, susundan ninyo iyon upang malaman ninyo ang daan na nararapat ninyong paroonan, sapagkat hindi pa ninyo nadadaanan ang daang ito noong una. Gayunmay, magkakaroon ng agwat sa pagitan ninyo at sa kaban ng may 2,000 siko ang sukat. Huwag kayong lalapit ng higit na malapit roon. Makikita natin sa mga talatang ito
na inutusan ng Diyos si Josue at ang mga Israelita na tumawid sa Ilog Jordan. Ang kanilang pagtawid sa Ilog ng Jordan ay kakaiba sa pagtawid nila sa Dagat na Pula. Noong tinawid nila ang Dagat na Pula, itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat at magdamag na nahati ang dagat hanggang sa makatawid lahat ng mga Israelita. Subalit nang tinawid nila ang Jordan sa pamumuno ni Josue, mas malaking himala ang kanilang nasaksihan. Tunghayan natin ang talatang 13. Kapag ang talampakan ng mga paa ng mga pari na nagdadala ng kaba ng Panginoon ay tumungtong sa tubig ng Jordan, ang tubig ng Jordan ay hihinto sa pag-agos, maging ang tubig na bumababang mula sa itaas, at ang mga ito ay tatayo na isang buntong. Mataas ang tubig sa Ilog Jordan sa mga pagkakataong iyon. Subalit ng kanilang tatawirin na ang Ilog Jordan, pinauna ni Josue ang mga saserdote na may dala ng kabang ng tipan, at nang sila ay tumungtong sa tubig, tumigil ang agos ng tubig at bumaba ito at natipon sa isang lugar. Ito ay isang himala na nangyari sa kanila sapagkat muling ipinakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan, hindi lamang sa pamumuno ni Moises, kundi maging sa pamumuno ni Josue sa bayan ng Israel. Tunghayan naman po natin ang talata 14 hanggang 17. Ang tubig na bumaba mula sa itaas ay tumigil at naging isang bunton na malayo sa Adam, ang bayang nasa tabi ng Saritan. Samantalang ang umaagos tungo sa dagat ng Araba, na dagat ng asin, ay ganap na nahawi, at ang bayan ay tumawid sa tapat ng Jericho. Ang mga pari na nagdadala ng kaba ng tipan ng Panginoon ay panatag na tumayo sa tuyong lupa sa gitna ng Jordan, samantalang ang buong Israel ay dumaan sa tuyong lupa hanggang sa nakatawid sa Jordan ang buong bansa. Kung papansinin natin, noong nasa gitna na ng ilog ang mga saserdote, na doon ay nakatayo lamang hanggang sa makatawid ang lahat ng mga Israelita. Nakatawid ang lahat ng tao sa Ilog Jordan, subalit natipon ang tubig sa tapat ng bayan ng Adam. Kung hahanapin natin kung nasaan na ang bayang ito ngayon, ang kasagutan ay walang nakakaalam. Subalit kung itatanong natin kung ano ang maaaring kahulugan ng bayang ito, ito ang bayan na pinagmula ng lahat ng tao. Ang lahat ng nagaganap sa Ilog Jordan sa mga pagkakataong ito ay kumakatawan sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo at sa kanyang paghihirap sa krus. Ang kaba ng tipan ay sumasagisag sa ating Panginoong Hesus. Siya ang ating naging tagapagligtas. Tulad ng kaba ng tipan, ito ay nauna din sa mga Israelita sa Ilog Jordan. Gayon din ang Panginoon. Siya ay nauna din sa kamatayan at mula doon nabuhay na muli upang ang lahat ng tao ay makatawid mula sa kasalanan. At ito ay sa pamamagitan ng kamatayan at ng muling pagkabuhay ni Kristo. Dito sa ika-4 na kabanata ng Josue, makikita natin ang pagpapatuloy ng mga pagkilos ng Diyos sa buhay ni Josue at sa mga Israelita. Makikita natin dito ang isang dakilang himala na ginawa ng Diyos sa bayang Israel. Basahin po natin ang 1 hanggang 3 talata. At nangyari nang ganap ng nakatawid sa Jordan ang buong bansa, sinabi ng Panginoon kay Josue, kumuha ka ng 12 lalaki sa bayan, isa sa bawat lipi, at iutos ninyo sa kanila, kumuha kayo ng 12 bato mula rito sa gitna ng Jordan, mula sa dakong matatag na tinatayuan ng mga paa ng mga pari, at dalhin ninyo ito at ilapag sa dakong tinigilan ninyo sa gabing ito. Nang makatawid na sa Ilog Jordan ang buong bayan, saka inutusan ni Josue ang isa sa bawat lipi ng Israel na kumuha ng tig-isang bato sa gitna ng ilog, doon sa kinatatayuan ng mga saserdote, at ipinadala sa kanilang himpilan. Ito ay iniutos ng Diyos kay Josue na gawin ng bayang Israel. Sa talata 8 ay ganito po ang sinasabi, ginawa ng mga anak ni Israel ang ayon sa iniutos ni Josue, at pumasa ng 12 bato mula sa gitna ng Jordan, gaya ng sinabi ng Panginoon kay Josue, ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel, at kanilang dinala sa dako na kanilang tutuluyan, at inilapag ang mga iyon doon. Tulad ng iniutos ng Diyos kay Josue, agad nilang sinunod ang kanyang ipinagawa.
nang magdala ng 12 bato mula sa gitna ng ilog Jordan at ilagay sa kanilang himpilan. Ang mga batong ito ay isang palatandaan ng dakilang kapangyarihan ng Diyos na ipinakita sa mga Israelita. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo 9:14. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay, muli kami po ay nagpapasalamat. Salamat po sa pagkakataong muli na pag-aralan at pagbulay-bulayan ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng pagkain at kalakasan sa oras na ito at nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Dalangin po namin na kami po ay maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.